Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Sunday sa iyo kaagapay. Ang bilis ng araw. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng mga pagsubok. Bago po tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pananalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin po tayo at napapanood sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganun din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kagapay, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Panginoon, sa oras mong ito kami muli ay dumudulog sa inyo. Patuloy ka namin pinararangalan at dinadakila sa aming mga buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang bawat sitwasyon ng aming mga kaagapay, anuman ang kanilang kalagayan. Lord, patuloy niyo silang samahan, ingatan, Panginoon, at ikaw ang maging kalakasan naming lahat. Sa mga panahon ng pagsubok, Panginoon, lalo na po sa loob ng tahanan, hayaan niyo, Panginoon, na maghari ang pag-ibig, pag-uunawaan, at patuloy po na magtiwala sa inyo ang bawat mga kaagapay namin, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala din namin ang aming mga kaagapay na patungo sa kanilang simbahan upang maglingkod, Panginoon, sa araw na ito ng linggo. Lord, alam namin na gagamitin nyo kaming lahat for your glory. Kaya naman, Lord, ihanda nyo po ang aming mga puso at isipan, ihanda nyo po ang aming mga buhay kung paano kami maglingkod sa inyo, pagindapatin nyo kami, Panginoon. Maraming salamat, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. Sakali namang tinugon na ni Lord ang inyong request mula last time, i-share na rin yan sa amin upang mapasalamatan natin ang ating Diyos. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, pagbulay-bulayan natin ito kaagapay at i-apply natin sa ating buhay. Amen. Pamilyar ba kayo sa kasabihang magtanim ay di biro? Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay ang talinghaga tungkol sa mga hasik o the parable of the sower. Ito'y binigyan natin ng pamagat na binhi ng pananampalataya. Sa aklat ng Mateo, kabanatang 13 sa mga talatang 1 hanggang 9, tunghayan natin ang mga talatang ito. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka doon at naupo. Tumayo naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon.
May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa mga matinik na halamanan. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Kaagapay mahirap talaga magtanim, no? Lalo na sa panahong ito, ang mga magsasaka ay parang laging sumusugal sa tuwing sila ay nagtatanim. Dahil na rin sa climate change o sa mga kalamidad na hindi kontrolado at hindi inaasahan. Maaring nakadepende rin ang pagtatanim sa lupang pagtatamnan. At ang maganda sa mga magsasaka ay hindi nawawala sa isip nila ang kasabihang kapag may itinanim, may aanihin. Kung ano ang itinanim ay siyang aanihin. Reap what you sow. Sa pagkakataong ito, pag-aralan natin kung ano ang magiging kalagayan ng binhing ating itatanim. Kaagapay tayo muna ngayon ay magiging magsasaka. Tatalakayin po natin ito sa spiritual na kalagayan ng ating buhay at isa-isahin po natin. Una, ang binhing ating itatanim. Ito ay nagre-represent sa katotohanan ng pagliligtas ng Diyos. Ito ay ang salita ng Diyos. Ito ay buhay na bagay, ang buhay na salita ng Diyos. Pangalawa, ang manananim. Siya ay walang iba kundi si Jesus. Ang anak ng tao ay ang salitang naging tao. Bilang manananim, ang Panginoon ang nagtatanim ng katotohanan sa lahat ng panahon sa mundong ito. Dala niya ang magandang balita sa ating mundo. At itinanim niya ang katotohanan sa isip ng bawat tao. At ang pangatlo, ang lupang tatamnan. Ito naman ang puso ng bawat nakikinig ng mga salita ng Diyos. At sa pagkakataon pong ito, pag-usapan natin ang ating mga karakter sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos o sa mga binhing na itatanim sa ating mga puso. At ang mga binhing ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Paano ba natin pinakikinggan, dinadala at isinasabuhay ang mga salita ng Panginoon? Sa mga susunod na talatang ating babasahin, malalaman natin ang mga detalye ng kahulugan ng talinghagang ating binasa kanina. Sa talatang 18 hanggang 23, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok, dahil sa mensahe agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halamanan ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Ang mga binhing nalaglag sa daan ay nasayang. Tinuka lang ng mga ibon ang mga ito at tuluyan ng naglaho. Kaagapay, ito ay ang klase ng puso ng taong nakapakinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi naunawaan. Madalas na kadahilanan ay ang hindi totoong pagsusuko ng buhay sa Diyos. Kaagapay, ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lang talino
ang ginagamit. Ito ay kung paano mo isuko ang puso mo. Kapag mayroon kang pride o pagmamataas, mahirapan kang maunawaan ang mensahe ng salita ng Diyos. Napakadaling mawala at agawin ng dyablo ang salita ng Diyos sa kanila. Walang tibay, walang katatagan at walang paninindigan. Ang mga binhing na laglag sa mabatong lupa ay nasayang. Ito ay ang mga taong nakikinig ng mensahe at masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanilang mga puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapigatian, mga pagsubok na dadaan sa kanilang buhay, tumatalikod sila sa kanilang pananampalataya. Ito yung mga binhing na tuyo, kulang sa sustansya, natanim sa bato-bato. Ito ang mga pusong matitigas. At ang mga madalas mangyari sa mga ito, pagdating ng mga kapigatian, tukso at pag-uusig, agad silang nawawala at nanlalamig. Ang mga binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay nasayang. Ito ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming bagay o paghahabol sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Mga binhing na daig ng mga damo. Kaya nga pagtubo ito ay napunggok na. Ito yung mga taong lagi nag-aalala, laging nadadaig ng mga alalahanin sa buhay. Mga taong nakatuon sa mga material na bagay ang kanilang pananaw. At ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay naging mabunga. Ito naman yung mga binhing nahulog sa matabang lupa. Ito yung mga namunga ng gusto at dumami pa. Ano ang karakter nila? Ito yung mga taong nakikinig at inuunawa ang mensahe. They are good listener with a good character. Ibig sabihin sila yung may matututunan, mga matataba ang puso. Lahat ng itinatanim sa puso nila ay lumalago at namumunga. Good soil, hindi tigang. Kagapay, huwag nating kalilimutan, ang matabang lupa ay ang laging uhaw sa binhi. Gusto niya laging natataniman. Ang matatabang lupa ay ang matabang puso ay laging uhaw sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagbibigay kabusugan sa kanilang spiritual na buhay. Kaya naman sila yung mabunga, malago at matagumpay sa lahat ng pagkakataon ng kanilang buhay. Sa Diyos ang papuri. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong oras na ito na may pusong mapagkumbaba, puno ng pag-asa at pananampalataya. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat hindi nyo pinabayaan ang aming mga simbahan. Sa kabila ng mga pagsubok, krisis at pagbabago ng panahon, ang iyong simbahan ay nananatiling matatag dahil sa iyong katapatan. Salamat po sa bawat lokal na simbahan, malalaki man o maliit, nasa lungsod o liblib na lugar ay patuloy ninyong ginagamit upang ipahayag ang iyong salita. Salamat po sa mga pastor, sa mga manggagawa, mga guro ng Sunday School, mga worship leaders, mga elders, mga deacons, at bawat miyembro ng buong pusong naglilingkod para sa iyong kalalatian. Tunay nga, Panginoon, ang iglesia ay katawan ni Kristo, iba-iba ang tungkulin, ngunit iisa ang layunin na ika'y maparangalan. Panginoon, gamitin ninyo po ang simbahan upang maabot ang mga nawawala. Bigyan niyo po kami ng malasakit sa mga kaluluwa, sa mga kabataan, sa mga pamilya at sa mga nawawala ng pag-asa. Bigyan niyo po ng lakas ang loob ang bawat isa na maging saksi
sa iyong pangalan, hindi lamang sa pulpito, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Maging ito ay sa eskwela, sa trabaho, sa loob ng bahay o sa komunidad. Naway maging buhay na patotoo ang bawat miyembro ng simbahan ng iyong kabutihan, kalaltian, at ng iyong biyaya. At sa mga simbahan na dumaraan sa matinding pagsubok, sa mga pag-uusig, nilalait o tinatanggalan ng kalayaan, kami po ay nakikiisa sa kanilang pananampalataya. Patatagin niyo po sila, Panginoon. Ipaalala ninyo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang kapangyarihan niyo po ay sapat at ang inyong biyaya ay sapat para sa kanila. Sa bawat luha ng paglilingkod, may ani ng kagalakan na naghihintay. Salamat po dito, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, naway hindi po kami makalimot na Ikaw ang Panginoon ng aming mga simbahan. Hindi po ito tungkol sa pangalan ng aming simbahan, laki ng gusali o dami ng miyembro. Ito po ay tungkol sa inyo, sa iyong presensya, sa iyong kalalatian, at ang layunin niyo po para sa mundo. Kaya dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang patuloy na mamuno sa aming mga simbahan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pag-asa. Gamitin mo ang aming simbahan upang itayo ang iyong kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit. Sa lahat ng aming ginagawa, Ikaw po ang malalati. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin at idudulog natin sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Samahan mo ako, kaagapay, manalangin tayo. Panginoon, sa oras na ito muli kami ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, pinagkakatiwala sa inyo ang lahat, Panginoon. Dinadalangin namin sa oras na ito ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay at alam namin na sa takdang panahon, ang inyong katugunan ay matatanggap ng bawat isa sa amin. Lord, nilalapit namin sa oras na ito si Laila Macuna, Panginoon. Ang aming panalangin sa kanya ay patuloy na ingatan niyo siya, Panginoon, sa gaganaping operation para sa kanya, kung ano man yung karamdaman niya, Panginoon. Lord, kayo pong magbigay ng kagalingan. At the same time, yung kanilang pangangailangang pinansyal, Panginoon, para sa gamutan ng nasabing aming kapatid na may karamdaman. Panginoon, pinagpipray din namin si Sister Josie Tuazon, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay proteksyon para sa kanya at sa kanyang mga anak na nag-aaral at patuloy din, Panginoon, na makapagtrabaho ang aming kapatid na ito at bigyan niyo siya ng magandang kalusugan kasama ng kanyang buong pamilya. Lord, pinagpipray din namin si Sister Jerlyn Salazar Ramos. Ang kanya pong panalangin, Panginoon, ay complete healing o makompleto po ang pagdadialysis ng kanyang nanay at maging maayos na po ang kanyang kalusugan at anuman ang karamdaman. Lord, patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo at kayo naman ang magbibigay ng kagalingan. Panginoon, dinudulog din namin sa oras na ito si Sister Leonie Dumantay. Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay magkaroon ng unity sa kanilang magkakapatid, sa pamilya, Panginoon, kaligtasan, Panginoon, para sa kanilang buong sambahayan at ganun din ang provision, Panginoon, para sa kanilang pamilya. Lord, pinagpipray din namin si Angela Ferrer. Lord, ang aming panalangin para sa kapatid na ito ay magkaroon ng kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Ganon din si Consuelo Madrona, Panginoon. Ang aming prayer request para sa kanya ay kalakasan mula sa physical na karamdaman, Panginoon. Nagkaroon po siya ng stroke at muscle pain. Lord, complete healing po. Ganon din sa kanyang bunsong kapatid na si Tony Mosukol, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Pinagpipray din namin sa oras na ito, Sister Ninette Palencia. Panginoon, ang kagalingan po para sa kanyang Sister Beth Finolan sa kanyang diabetes, Panginoon. Lord, bigyan niyo po siya ng kagalingan sa mga pagkakataong ito, Lord.
maranasan niya ang iyong kalakasan. Lord, patuloy din namin pinagpipray si Consuelo Madrona, Panginoon, ang physical na kalakasan ng kanyang kapatid, Panginoon, na si Tony, Lord. Patuloy din namin pinagpipray si MJ Olager, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang magbigay sa kanya ng kagalingan, kasama po ng panalangin niya sa kanyang asawa, Panginoon, healing and divine intervention. Ganon din sa kanyang kapatid, Lord, o kanyang bayaw, Panginoon, sa anumang problema na kanyang pinagdadaanan, at patuloy na kagalingan sa kanyang kapatid, Panginoon. Lord, pinagpipray din namin si Lalin Aprosta, Panginoon, ang kanyang panalangin ay salvation o kaligtasan para sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat po sa oras na ito at patuloy namin pinagpipray yung mga gawain ng aming mga partners dito sa FEBC. Ang Vision School ay magkakaroon po ng pag-aaral itong darating po na May 21 to 23. Lord, samahan niyo po sila. Nagaganapin po ito sa Calvary Christian Church. Lord, anuman ang sitwasyon, pangangailangan ng gawain ito, kayo po ang magpo-provide, Lord. Ingatan nyo rin, pangunahan si Pastor Israel Llobrera sa pagko-coordinate ng gawaing ito. Lord, pinagpipray din namin ang Jesus Saves Ministries. Diyan po sa Pampanga ay magkakaroon din po sila ng Pastors and Leaders Conference this coming May 15, 2026. Ingatan nyo po ang aming mga kapatid, Pastor Reverend Tostino and Pastora Riina Carion, Panginoon, na sila po mangunguna sa nasabing Pastors and Leaders Conference. Pinagpipray ko rin, Panginoon, ang aking kamanggagawa dyan po sa Hong Kong, si Mylene Magallanes. Lord, ingatan niyo po Sister Mylene at ang kanyang buong pamilya, kanyang pagtatrabaho at ang kanyang tuloy na paglilingkod dyan po sa kanilang simbahan sa His Sanctuary, Hong Kong. Panginoon, ganun din si Pastora Maribel Gonzales o Rebelio. Panginoon, patuloy niyo siya ingatan sa kanyang pagtatrabaho. Lord, bigyan niyo siya lagi ng kalakasan at focus sa kanyang mga ginagawa at mabigyan kayo lagi ng kanyang lakas para sa ikapupuri ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, pinagpipray ko din si Pastora Nelda Llobrera Anahaw, Panginoon, dyan po sa Hong Kong. Lord, anuman ang kanilang sitwasyon, patuloy na ikaw ang magbigay sa kanila ng proteksyon at paggabay, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Ingatan nyo rin ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas, naway maging safe lahat, Panginoon, ng kanyang mga mahal sa buhay. Lord, ganun din, pinagpipray namin si Pastora Ninita Andres, Panginoon, maraming salamat sa kanyang buhay. Patuloy na pinagpipray namin na ingatan nyo siya sa kanyang pagtatrabaho at ingatan nyo rin ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga anak dito po sa Pilipinas habang siya nagtatrabaho sa ibang bansa. Lord, ang lahat ng ito ay aming hinihingi at umaasa kami na ang inyong katugunan ay mula sa inyong perpektong panahon at kalooban, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.